Nakasombrero siya na parang yung pang magsasaka. May napapansin ba kayo dito dumadaan na gano'n? May nakakaalam kaya kung saan siya nakatira? Wala po kasi hindi Homeless? Ay, yung naman ng kuya, kaya yung Binubugbog ng kuya niya? May napapansin ka ba yung batang lalaki na 7-Eleven na parang ganito din yung cup niya na siya yung nagbubukas ng pinto yan gabi-gabi? Sabi siya nasaktan daw siya ng kuya niya? Totoo yun, totoo yun. Magandang hapon sa lahat ng viewers natin sa ating YouTube channel, maging sa ating Facebook page. Ngayong araw po ay gusto ko muna bumati ng Happy New Year sa inyo lahat. Nandito kami ngayon sa kalsada kasi nga may pinuntahan kami na gusto sana nating tulungan. Kasi minsan ko na siya nakausap na gabi-gabi siya nagtatrabaho, o hindi man natin sabihin na talaga nagtatrabaho siya doon, pero ginagawa niya yun para daw matulungan yung kanyang lolo na nangihina na. So nandun siya lagi sa harap ng 7-Eleven. Siya yung bumubukas at sara ng pintuan sa mga tao. Kaya hinanap namin ngayon pero wala. Kaya siguro every night lang talaga siya na naandun. Kaya susubukan pa rin namin maya-maya na babalik kami doon. O pagtatanong-tanong namin kung baka may nakakaalam ng bahay niya. Bababa tayo ngayon sa sasakyan kasi may napansin ako dito mga kalingap sa Candelaria. Andito kami sa Candelaria, Quezon. O ito yung pinangako ko, nahanap tayo dito na matutulungan. So may mga nakita ako ditong parang mga maliliit na bahay na squatter. So magtatanong tayo dito kung sino ang pwede nating matulungan dito. Toy, sino nakatira dito, Toy? Po, Sino nakatira dito? ano po? Kayo nakatira dito, Tay? Doon po. Kayo po nakatira dito? Doon po Hindi. nakatara dito. Sino? Doon po. Doon, ano yun? May nagtatrabaho? May anak na? Okay. Dalawang anak? Ay, ganun. At may asawa po siya. Nandiyan asawa niya. May pinuntahan. Okay. Ha? Ano po yun, Tay? Naghahanap kami ng pwedeng matulungan, Tay. Mga charity vlogger po kami. Oo. Taga Bicol talaga kami, pero since gusto namin maghanap dito sa Candelaria ng mga pwedeng matulungan din. Oo. Kaya lang wala ditong tao. Wala po, malis po sila eh. Malis. Okay, Tay, okay lang. Di ba may time pa naman, babalik na lang kami. Sige. Okay. Sige, Tay, salamat po sa Okay. Walang tao mga kalip, sayang. Kasi nakita ko squatter tapos ang late-late ng bahay. Baka matulungan natin. Kaso walang tao dito ngayon. Kaparami din po dito sa Candelaria na mga bahay-bahay na ganito. Talagang kailangan lang natin na isuotin yung mga lugar-lugar para mahanap natin sila. Kasi dito sa sentro, wala dito masyado kasi malalaking establishment na rin naman yung mga nandito. So mamaya tatanong natin yung sinasabi ko sa inyo na lalaki na minsan ko na nakakwentuhan, gusto niya mag-aaral kaso di niya kayang pag-aralin yung sarili niya. So pupuntahan natin mamaya sa 7-Eleven, tatanong natin kung saan nakatira yun. Dito tayo ngayon sa bandang palengke yata to ng Candelaria, Quezon. Magtitingin-tingin pa rin kami dito nung pwede nating matulungan. Mali natin may mga homeless dito kasi kadalasan nakikita namin mga homeless dito bandang paggabi na nandyan sila naglalabasan. Tsaka ngayon wala masyadong tao. Kaya di ko alam kung nasan din yung mga homeless dito na nakita namin noong nakaraan. Pero ang pinaka-target talaga namin ngayon, yun nga yung bata na gusto nating matulungan, baka mapag-aral po natin. Ayun, baka doon sa dulo. Palengke na natin. Medyo maluwag dito ngayon pero kapag yung normal day, yung hindi New Year o kakatapos ng New Year sobrang crowded din dito sa palengke nito. Wala dito yung mga hinahanap natin na homeless. Pero madalas namin nakikita dito talaga pag gabi. Doon yata ang palengke, no? Dito tayo dito. At sa mga oras na ito ay naiisip ko na maghanap na muna ng ibang matutulungan, ngunit hindi talaga maalis sa isip ko ang batang iyon. Kaya't naisipan ko na bakit kaya hindi muna namin subukang balikan, baka naroon na siya sa pinagtatrabahuhan niya ngayon. Siguro puntahan muna natin dun sa sa 7-Eleven. Baka sakaling alam nila yung bahay. Pagtanong natin. At least kung maturo nila sa atin yung bahay, ngayong araw din mismo pupuntahan natin siya sa bahay nila. At makikita natin yung kalagayan ng lolo niya na sinasabi niya. Dito na tayo ngayon sa 7-Eleven na tatanungin natin yung mga empleyado dito. Baka sakali na lang nakakilala nila yung hinahanap natin dito. Dito sa pintuan na ito, dito ko siya madalas na nakikita dito. Yan dyan sa pintuan na yan. Ilang beses niya na ako dito pinagbuksan at inaabutan natin siya kahit paano. At sabi ko nga, one time pupuntahan ko siya at bibisitahin.
Pasok tayo. Excuse me, Ay, meron kasi ako dito nakikita madalas na lalaki na nagbubukasan ng pintuan dito. Kilala niyo ba siya? Bruno Mars? Ay, hindi. Ivan. Ivan. Po ang pangalan niya. Naku, binibigyo ka na yun. Kasi gusto ko sanang tulungan yung bata eh. Gusto ko sanang pag-aralin. Okay. May nakakaalam kaya kung saan siya nakatira? Wala po kasi hindi homeless. Homeless? Ay, hindi yung ng kanyang kuya. Kaya hindi Binubugbog ng kuya niya? Balik hindi na tutulog. Kaya din sa Wow. Opo. Kaya siya ay medyo nagka-problema. Pero siya yung mabait. Mabait ano? Mabait. Pero may problema siya sa pag-iisip. Konti lang, pero maayos po siya. Kaya pang ipagamot. Kaya tayo. Psychiatrist ano? Unano lang talaga siya kasi gawa nga na. Pambubugbog na katrauma, ganun siguro. Every night nandito siya. Kapag kami like yung mga bandang Al social city. Okay, babalik kami. Salamat po ah. Sige, pasensya na. Okay, babalik tayo ng mga alas 7 ng gabi. Hindi ko alam na ganun pala yung story niya. Kaya pala minsan nakikita ni Commander yun na medyo parang nagsasalita siya mag-isa. Na sabi ni Commander may problema daw sa pag-iisip siguro. Pero nagulat ako sa sinabi na binubugbog pala itong bata na ito ng kanyang kuya. Kaya nagkaroon ng problema sa pag-iisip. Kawawa naman. So dito lang daw yung natutulog sa lansangan kapag gabi. Baka mapag-aral natin tapos mapagamot natin sa psychiatrist. Kasi kawawa naman, sayang yung buhay ng bata. Makikita nyo sa susunod na vlog natin o mamaya, makikita nyo may itsurang bata po ito na lalaki. Doon daw siya madalas na natutulog sa China Bank na yan dyan. Tapos doon, yan lang daw siya. Tapos ngayon, hindi ko alam kung kapag araw nasaan siya pumupunta. So ang tawag sa kanya ay si Bruno Mars. Kasi nga may itsura talaga siya. Tapos yung lagi niyang cap, yung parang ginagamit din ni Bruno Mars. Kaya yun siguro yung tawag sa kanya. So wala ngayon, hindi ko alam kung nasaan. Kawawa naman pala yung bata na yun. Kala ko may bahay siya na inuuwian, o baka totoong may lolo siya na inaabot-abutan niya ng kinikita niya dito sa pagbubukas nitong pintuan niya din ng 7-Eleven dito. Sayang naman, di natin na-tsempohan ngayon. Di bali, di natin susukuhan yung bata na yun. Hanapin natin siya para na sa ganun makatulong po tayo. So tara, pasok tayo. Wala daw. Wala. Binubugbog pala ng kuya yon. May kapatid pala yan? Oo, kaya pala siya medyo nagka-problema na daw sa pag-iisip kasi nga binubugbog. Torture ano? Oo, kaya dyan lang daw yung natutulog, homeless daw yun. Siguro yung sabi ko kanina, yung binibigyan niya ng pera niya na lolo niya, siguro inaabot-abutan niya lang yun. Oo. Ano? Okay, so ngayon, titingnan muna natin kung saan tayo mapapadpa dito sa Candelaria. At marami pa naman tayong araw dito. Pwede tayong pumunta dun sa na-scout namin nakaraan. Medyo may kalayuan lang talaga yun, pero pupuntahan po natin yun. Ang pinaka-target ko lang talaga ngayon na in-schedule ko talaga siya sana, kasi hindi ko naman alam na wala pala siya dito kapag araw. Akala ko nandito, kaya medyo hapon na rin kami lumabas. Anong tawag sa kanya? Bruno Mars. Guwapings kasi ano? Oh, may tsurang bata yun. Sabi ko sa inyo, si Commander nga din nagsabi, may tsurang bata, diba? Ang ano ko pa sa kanya ay si Lupi. Oo, kasi yung suot niyang cap, alam niyo yun, yung parang cap nga ng Bruno Mars, no, ni Lupi, parang siya magsasaka, parang gano'n, di ba? Oo. Kaso yung maliit na shape. So sayang. Okay, papunta muna tayo kung saan tayo pwedeng pumunta. Ngayon po, ililibot-libutin natin itong sentro ng Candelaria. Susubukan natin na mahanap siya, baka sakaling makita natin dito. At nang dahil nga sa nalaman ko na mayroon palang pinagdaraanan ng batang gusto naming tulungan, ay mas lalo ako nagka-interest na siya ay hanapin. Kaya itong mga oras na ito, sinusubukan pa rin namin siyang hanapin sa mga lugar-lugar dito sa bayan ng Candelaria. So punta tayo dito sa gasoline station na malapit dito sa 7-Eleven. At susubukan natin pagtanong-tanong dito kung napapansin nila yung bata na yun, kung nakikita ba nila. Kuya, magandang hapon. Ay, kuya, meron ba kayo ditong nakikitang lalaki na nakasombrero siya na parang yung pang magsasaka? May napapansin ba kayo dito dumadaan na gano'n? Yung madalas siya nandun sa 7-Eleven dun sa ano? Kung nakabike. Nakabike ba yun? Nakabike pa siya? May bike pa siya? Yung 7-Eleven doon, na nakasombrero siya ng parang kay Lupi, parang kay Bruno Mars, na siya yung nagbubukas na rin ng pintuan. Wala kayo napapansin dito gano'n? Okay. Hinahanap sana namin kasi baka sakaling yan matulungan yung bata. So wala kayo napansin dito. Tara, salamat kuya ha.
Wala dito sila napansin. Ang hirap hanapin ng bata na yun. Di ko alam kung saan pupunta kapag ganitong araw. Pero susubukan pa rin natin magtanong-tanong. Malay na lang nila. O malay natin, nakita pala nila. So may turo nila sa atin. Tara. At hindi nga kami sumuko na baka magbakasakali kami na makita namin ng batang ito, kaya't umikot pa rin kami sa mga ilang sulok-sulok dito sa bayan ng Candelaria. So ayan, nagpunta kami dito sa palengke kasi may nakapagsabi sa amin na dito daw minsan nagtatambay yung bata. Pero nalibot na namin halos tong palengke, wala naman kami nakita. So siguro mas mainam puntahan na lang natin sa 7-Eleven mamayang 7 to 8 PM. At sinubukan din namin magtanong kung saan mas madalas namin siyang nakikita o kung saan malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Dito naman tayo sa gasoline station. Andun yung 7-Eleven sa kabila. So pagkatanong ko dito, baka sakali na lang na napapansin nila dito. May napapansin ka ba yung batang lalaki na yung 7-Eleven na parang ganito din yung cup niya na siya yung nagbubukas na rin ng pinto yan gabi-gabi? Napapansin yung bata na yun? Oo. Saan kaya, kapag araw kaya, nasan kaya siya? Ay, sa kabila. Pero nang galing tayo doon kanina, di ba? Pero nang galing kami doon kanina, wala kami nakita doon na bata na na kasi kasabi nga namin baka nasa ibang 7-Eleven siya kapag araw. Pero napunta kami doon kanina, wala. Nakilala pala nila dito. Dito ko sana tulungan yung bata na saan po sa may choking? Okay, nasa may choking daw. So ikutan ulit natin, subukan natin kung naandun siya ngayon. Salamat kuya. At dito nga ay medyo masaya na ako dahil sabi ko baka naroon na nga siya kung saan tinuturo ng mga taong pinagtanungan namin na naroon daw siya sa may Chowking at doon siya madalas na nagtatambay kapag ganitong araw. Okay, so nandito na tayo sa Chowking na sinasabi nila ngayon pero wala naman ako nakikita dito. Pero tatanong natin. Ano po ba yung bata na lagi siya nakasombrero na nagtatrabaho sa lagi siya nagbubukas na rin? Sabi madalas nandito ka kapag araw. Oo, yun ang yung lagi nakasombrero na lalaki. Oo, bakit kaya siya kayo? Ikaw saan nagtulungan kaya siya? Dito, galang ko na rin. So, kamag-anak. Pero wala dito ngayon. 7-Eleven na mamaya eh. Mamayang gabi. May tinitirahan ba siya? Kung wala siyang bahay? Saan lang natutulog yun? Yang kamag-anak niya yan. Okay. So, pinsan niya daw pala yung nandun sa kabila na parang nagpa-parker yata yung tawag din sa trabaho na ganyan. Tangin natin yung pinsan-pinsan nila. Uy, sa iba yung anak. Kaya kilala mo ba yung bakang nandun sa 7-Eleven na lagi nakasundero ng ano? Kamag-anak ko siya? Saan ang tulungan ay lagi ko kasi siya nakikita doon. Ito, isa sabi niya may lolo siya. Totoo yan? Estabade ka ma. Estabade po. Ano ko ba, kabigo ko din. Okay, sabi siya nasaktan daw siya ng kuya niya? Oo. Totoo yun, totoo yun. Okay, so... Ay, kabigo ko po yun. Saan kaya namin siya pwedeng makita? Kung halimbawa bukas, Ano po ba? Nakakami ko yun. sige, bukas, nandito rin kayo bukas. Ano po ba? Pag-init ka na dyan lang. Oo, mamaya mo kayo. Sige. Dito lang kami bukas. Okay, schedule natin mga kalingap bukas para mas maaga kasi ngayon medyo padilim na. At di namin alam kung nasaan siya ngayon. Siguro naglilibot-libot dito sa Candelaria pero sana matulungan natin yung bata kasi totoo pala talaga na sinasaktan ng kuya. Nabanggit sa akin ng bata na gusto niya mag-aral. Baka matulungan natin. So ngayong araw siguro mas mabuti pa. Medyo pagod na rin kami kakaikot, kakahanap. Uuwi na lang muna tayo. At bukas na bukas, umagang-umaga, pupunta natin sa mismong bahay nila. At may handa nang sumama sa atin. So tara! At napagdesisyonan nga namin ng mga oras na ito na i-schedule namin siya kinabukasan upang nang sa ganon ay mas maaga namin siyang mapuntahan. Kaya't ang panalangin lamang namin na sana kapag nakita na namin siya ay pahintulutan niya kami na siya ay matulungan. Hanggang dito na lang po ang aming vlog ngayon. Maraming salamat po at Happy New Year po sa inyong lahat.